bawat umaga binibigyan niya tayo ng bagong pag-asa at hininga. At sa bagong umaga na meron tayo, sana we choose every day yung kaparaanan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya naman po, ngayong umaga, tatapusin po natin yung libro ni Daniel. Makikilala pa po natin kung sino siya. Hindi lang po dapat natin kilala si Daniel na mensahero ng Panginoon na sa Lion's Den. Dapat po hindi lang doon natatapos yung kaalaman natin kasi ang Panginoon, marami siyang bagay na inihanda sa kanyang mga salita na naghihintay lamang na makita natin, maunawaan natin at saliksikin natin kung ano ba talaga ang katotohanan sa bawat mga salitang nasa kanyang katotohanan. So, hayaan po natin na ngayong umaga mangusap ang Panginoon sa bawat babasahin ko pong mga verses, chapters. Sana po makita natin kung gaano kadakila ang Panginoon, kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano katapat ang Panginoon, especially po sa buhay ni Daniel. Alam naman natin na ang kanyang mga propeta ay hindi namumuhay ng ayon sa kagustuhan nila. Hindi sila yung mga tao na laging may kaginhawahan. Kung titingnan nga po natin sa mga prophets ng Panginoon, mas marami yung dinaranas nila na sakit, pighati, rejection ng ibang tao. Mas marami yung mga seasons na yun kaysa yung sasaya sila. But in those struggles, in those rejection, in those loneliness, mas pinatatag sila ng Panginoon. Kaya tingnan po natin kung ano ang gustong iparating ng Panginoon sa buhay ni Daniel. Alam naman po natin na si Daniel ay sa loob po ng captivity niya. Ibig sabihin, di ba po na-captive sila, yung mga Israelites na captive sila sa Babylon. And si Daniel po, from the very young age, nung na-discuss po ni Kuya Julius, kasama siya doon sa Babylon. And he's a noble and kasama siya sa mga elected and selected dahil sa kanyang katalinuhan, sa kanyang magandang postura, sa kanyang pangangatawan, na-elect siya bilang isang tagapamahala sa palasyo ng hari. And sa kanyang paglilingkod, 4 na hari po ang kanya napagsilbihan. Yun po ay si Nebuchadnezzar. Alam naman natin na siya ang nag-interpret ng dream ni Nebuchadnezzar kay Belshazzar. Siya rin po yung nakaunawa kung ano yung handwriting doon sa wall dahil yun sa wisdom ng Panginoon. Si Darius and si Cyrus, yung mga hari na po na iyon ay kanya na pagsilbihan ng buong tapat, maintegridad, at hindi niya isinalang-alang kanyang pagiging Hudyo para lang mapagsilbihan ng mga haring ito. And I hope po na marami tayong matutunan sa buhay ni Daniel at lalo pa nating makilala kung sino yung buhay at tapat na pinaglilingkuran natin. Kaya naman po, umpisahan po natin sa Daniel 7. So sabi po dito, ang Daniel 7 daw po, ito po ay both history and prophecy. Bakit po history and prophecy? Kasi po, nung binabasa ko po yung Daniel, sabi ko, Lord, ito na pala yung sagot mo sa akin noon. Kasi when I was still studying the Word of God po and then I was having discovering the relationship ko kay Lord, sabi ko noon, may mga doubts ako sa Bible. Sabi ko, Lord, saan ko makikita? Kasi po mahilig po ako sa ancient history. So kung nung college po ako and then may mga binabasa po mga libro. Sabi ko, Lord, nasan to sa Bible mo? Kung nangyayari itong mga history na to, sa world history, sa ancient history, dapat kasama siya sa Bible. Sabi ko, Lord, nasan yun sa Bible? And God answered me through Daniel. Sa book ni Daniel, doon ko nakita na yung mga nababasa ko dati sa textbook lang, sa history book, si Cyrus, si Darius, Alexander the Great. Sabi ko, hala, nandito sila. Ibig sabihin, totoo talaga nawala po yung isang maliit kong doubt na yun. Kasi sabi ko, Lord, gusto kong makita. Dahil nag-aral po tayo, and gusto ko magkaroon ako ng kumpiyansa na, Lord, totoo ang salita mo. Kung ano ang nasa Biblia, nangyari iyon dahil nangyari din yung history na binasa ko sa libro nung bata pa ako. Kaya naman po, it's a history and prophecy kasi alam naman po natin na si Daniel ay meron siyang kakayahan, meron siyang katalinuhan, karunungan na binigay ng Panginoon na nakakapag-interpret siya ng mga dreams, binibigyan siya ng Panginoon ng kakayanan na matanggap yung mga visions na binibigyan niya. Dahil hindi po lahat tayo
ay nakakaunawa ng mga dreams na meron tayo. Nakakaunawa kung ano yung vision na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya si Daniel po is a man of God with wisdom, with knowledge, with integrity, with humility sa kanyang ministry sa Panginoon. So, chronologically po, sabi po ng mga Bible scholars, totoo yung mga naisulat sa libro ni Daniel. Kaya kung tayo po ay may mga confusions pa, may mga doubts na kung totoo ba talaga ang mga nangyari sa Biblia, isa po akong patunay dahil hinawi po ng Panginoon yung maliit na yon na doubt ko. And the Bible is very true and very accurate sa history na meron tayo. So, umpisahan ko po, sabi nga po sa Daniel 7 verses 1, pangitain na po ni Daniel tungkol sa apat na halimaw. Noong unang taon ni Belshazzar bilang hari ng Babylonia, si Daniel ay nagkaroon ng pangitain sa kanyang panaginip. Isinulat ito ni Daniel, isang gabi nakita ko na kabi-kabila ibinabayo ng malakas na hangin ang malaking dagat. So kung makikita nyo po, nandyan po yung vision na ibinigay ng Panginoon kay Daniel, yung apat na halimaw. Meron pong apat na halimaw na ibinigay and meron po itong simbolismo kung ano yung katapat noon. Kasi kung nakapakinig po kayo nung tinuro ni Sir Julius nung nakaraang linggo po ay meron din po binigay na vision is yung statue. Yung ngayon po, ang binigay kay Daniel is apat na beast. Kung titingnan po natin, meron dyan leon, may mga pakpak na agila, umangat sa lupa at tumayong parang tao. Ang ikalawa naman ay parang oso o bear. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may tatlong tadyang. May tinig na nag-utos dito, sige magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlong halimaw po ay kahawig ng leopard or leopardo. Ito'y may apat na pakpak sa likod ng sa ibon, apat din ng ulo at binigyan ito ng kapangyarihan. Pagkaraan nakita ko ang ikaapat na halimaw, para yun po yung nakakatakot, sobrang nakakatakot na halimaw at napakalakas. Bakal ang ngipin nito at niluluray ang anumang makagat at tinakpan ang matira doon. Kakaiba to sa tatlong nauna sapagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. So kung makikita nyo po, yung illustration po na ginawa ng mga Bible scholars po, yan po yung apat na monsters or apat na beast na pinakita ng Panginoon kay Daniel sa kanyang pangitain. So lahat na po ng mga description na iyan ay merong kahulugan kung bakit. So kung magre-rely lamang po si Daniel sa kanyang isipan, sa kanyang kaalaman, hindi niya po maunawaan kung ano ito. Dahil po si Daniel ay umaasa sa Panginoon lamang. Ang Panginoon ang nabigay sa kanya ng interpretasyon. Kasi kung tayo po, lalo lang po nating papahirapin ang mga bagay-bagay na hindi natin naintindihan if we keep on leaning on our own understanding. Things will get harder kapag may pinakita sa atin ng Panginoon, hindi natin naunawaan, and pilit natin na susolusyonan ito ng ating kaparaanan, ng ating karunungan, ng ating kagustuhan, tayo po ay lalo lamang mahihirapan. Kaya si Daniel po, lagi siyang kumukonsulta sa Panginoon, lagi siyang nananalangin. So ano nga bang ibig sabihin nung mga apat na halimaw na nakita ni Daniel sa kanyang pangitain? Ito po yung apat na empires, malalaking imperyo na sumakop sa mundo. Ito po ay Babylonian Empire, ang Medo-Persian Empire, ang Greek Empire at ang Roman Empire. Alam naman po natin kung tayo ay nakinig sa ating mga guro nung high school at nung college, ito pong great empires na ito, naging malaki ang kanilang kontribusyon, ang kanilang impluensya, ang kanilang impact sa mundo at kung ano na ang meron tayo ngayon. Because of those empires, naging malaki ang impact nito sa atin. Kaya meron tayong mga teknolohiya, meron tayong industriya, at meron tayong mga makinarya ginagamit ay dahil sa kanila. But these empires, sila ang nag-cause ng sobrang sakit at sobrang ka, ka, kasakitan sa mga Jew.
sa mga Jews. Sila yung nagdulot ng pait, ng sakit, ng lungkot at paghihirap sa kanilang bansang Israel. So, nasabi ko nga po kanina na sa Daniel 2, yan po ang nakita ni Daniel at kapareho po yan ng ibinigay ng Panginoon. So, kung si Daniel po nung nasa chapter 2 tayo, ang binigay ng Panginoon ay statue, nung nasa Daniel 7 naman na po ay monster. So, makita natin na ang Panginoon kapag nagbigay siya ng isang pangitain or isang mensahe, consistent po ito at meron itong correlation na kailangan nating maunawaan. Lord, yung dream ba na nakita ko, yung pangitain ba na pinakita mo, anong ibig sabihin nito? Because when we don't ask God, what is the meaning of those dreams na meron ka tuwing gabi na nagigising ka? Alam niyo po, tuwing nagigising po tayo na hindi naman yun yung oras ng pagising natin, si Lord po yun ang gumigising sa atin. And na-discover ko yon may mga times na nagigising ako ng ganitong oras. And dati, hinahayaan ko lang, balik tulog lang ako ulit. But then, there's a small voice na sinabi na, Ana, tuwing nagigising ka ng ganitong oras at hindi mo alam kung bakit, manalangin ka. So that's what I always do po. Kapag nagigising ako, na minsan nagigising ako na meron akong takot sa puso ko, bigla na lang po siyang dumarating. And God gave me wisdom na Ana, every time you feel that way or you wake up, na hindi mo naman yun yung oras ng pagising mo, na hindi ka komportable, wala kang kapayapaan, just pray. You have to pray. So, ganun din po ang ginawa ni Daniel. Kaya meron po siyang kakayanan na makita. So, ito po ay pangitay na prophecy. Noong panahon na yun, hindi pa yun nangyayari. Kaya nga po, sabi sa Daniel 7:15 to 18 na kung si Daniel ay nalito at napagabag dahil sa pangitain iyon. Sino nga ba naman po talagang hindi mababagabag kung ang nakikita mo sa pangitain mo ay mga halimaw at yung mga halimaw na yon ay hindi mo pa nakita. At kung hindi natin titingnan ang kamay ng Panginoon, maguguluhan po tayo. Kaya si Daniel, nilapitan ko ang isang nakatayo roon at tinanong ko siya kung ano ang kahulugan ng mga bagay. Wala pong masama na magtanong sa Panginoon sa mga bagay na di natin alam. Huwag po tayong magmarunong sa buhay natin, especially sa mga problema natin. We have to sit down with God, especially kung meron tayong malaking desisyon na kailangang lakaran, desisyon na kailangang bigyan ng pansin. We have to sit down and ask God sa guidance. We have to ask wisdom. Naalala ko po, this last few weeks lang po, mayroon po akong ka-office mate na di naman po kami close. All of a sudden na lang po, nag-chat siya sa Teams namin na sabi niya, Bel, okay lang ba mag-share ako? Nagulat ako, yung shinare niya is about sa anak niya na pinalaglag niya daw yung anak kasi yung nakapangasawa, I mean yung nakabuntis sa anak niya is pinsan. So sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Hindi ko alam kung ano yung response na sasabihin ko. Ayokong magmarunong, ayokong maging spiritual dahil yung taong ito, hindi siya nakakilala sa Panginoon. So sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Because sometimes we have to be practical. So I asked guidance kay Pastora Grace. Sabi ko, Ma'am Grace, ano po yung magandang response kapag may ganito po akong natanggap na nag-share? Kasi it doesn't mean naman na kailangan ko mag-response agad doon. Sabi niya lang naman, gusto ko lang i-share kasi naguguluhan ako, ganito, ganyan. Nahihirapan ako, di na ako makatulog. She just wanted to share. She just wanted to vent out yung nararamdaman niya. So it doesn't mean ako naman, kung nagmamarunong ako or kung magbibida-bida ako, sabihin ko agad na ito, ganito, ganyan, ganyan. So sabi ko, Lord, pakalmahin mo ko dahil kung ako ang magre-respond dito, baka masaktan ko yung puso ng nanay. So sabi ko, Lord, sige, hindi ko siya na-replyan ng isang buong araw. And I prayed to God. And through the guidance of Pastor Grace, binigyan ako ng wisdom ng Panginoon. And then may isa pa na kaibigan ko naman siya. Nagulat ako, nag-ask siya sa akin. Sabi niya, Bel, alam ko maintindihan mo ako dahil Christian ka and pareho tayo naniniwala sa marriage. Sabi niya, kung pwede daw ba, kung kailangan pa daw niya bang umasa. Sabi ko, bakit ko natatanggap to mga ganitong mga katanungan sa buhay ko na hindi ko pa naman talaga alam. Oo, in my own knowledge and understanding, hindi ko siya maunawaan, hindi ko alam. But through the wisdom of God and the guidance of the Holy Spirit, kaya nating maibigay
yung payo, kaya nating maibigay yung katotohanan na kailangan ng taong ito. Kasi hindi naman po aksidente na sila sa akin lumapit, nanghingi ng payo dahil alam nila na tayo ay lingkod ng Diyos at nagtitiwala sila. So I praise God na binigyan ako ng wisdom ng Panginoon on how to respond doon sa ganong sitwasyon. So yung kaibigan ko na yon, she accepted God way back before and then nag-backslide siya. So sabi ko, before mo tong intindihin yung ganitong mga nararamdaman mo, why don't you come back to the Lord first? Work out yung relationship and then hayaan mo na si Lord ang mag-reveal sa iyo kung ano ang mangyayari sa marriage life mo. So I'm not going to into detail na po doon, but my main point is that we have to seek God kung ano yung mga bagay na kailangang ilabas na atin sa bibig. Because remember, whatever word we say is can make or break that person's heart. Imbis na mapalapit pa yung taong ito sa Panginoon or magkaroon ng tiwala sa atin, baka sa maling choice of word natin lalo pang lumayo. So that's the point po. Kaya nga po sabi dito, yung mga imperyo na ito na malalakas, wala silang kasing lakas during those time. Ang sabi ng Panginoon, meron lamang akong itinakdang panahon kung kailan sila maghahari. So ganoon din po yung mga problema natin sa buhay. If we are going through struggles, difficulties, challenges in life, and we think that they are so bigger than yung meron tayong faith, ang sabi ng Panginoon, meron lamang silang season na paghaharian ka, but you have to stand on the ground na yung kapayapaan mo, yung pananampalataya mo ang magiging sandata mo. Kaya po sabi nga sa Daniel, binigyan siya ng kapamahalaan ng karangalan at ng karihan upang paglingkuran siya ng lahat ng mga tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. We know that the kingdom of God will live forever. So, sa Daniel 8 po, nangyari po ito yung pangitain niya 2 years after na ma-receive niya yung 4 beast and little horn na sa chapter 7. Ang chapter 8 po is about the ram and the he-goat, the tupa at goat. Ano ba yung goat? Kambing. Yan, isang tupa. Lalaking tupa is ram and then he-goat, lalaking kambing. So doon po sa pangitain na to ni Daniel, ang nakita niya naman is normal siyang hayop pero yung ram is may mas mahaba siyang horn sa gitna. Kung makikita niyo po yan, i-display ni Julie, meron siyang mahabang horn and then yung isa naman is tupa. Kaya na ikatlong taon ng paghahari sa Tsar, akong si Daniel ay nagkaroon ng ikalawang pangitain. Sa pangitain iyon ay nasa pampang ng Ilog Ulay. So, nakita kong ito'y manunuwag, pakanluran, pahilaga, at patimog. So yan po yung may dalawang sungay na parehong mahaba, ngunit mas mahaba ang sungay na huling tumutubo. Po yung nasa gitna. Walang ibang hayop na makalabat sa kanya ni walang makalapit upang saklolohan ang sinumang dulungin nito. Nagagawa niya ang gusto niyang gawin kaya naging palalo siya. Habang ito'y pinagmasdan ko, isang barakong kambing ang sumulpot sa humahagibis mula sa kanluran na hindi na halos sumasayad sa lupa. Kapansin-pansin ang sungay nito sa pagitan ng dalawang mata, galit na sinugod niya ang barakong tupa na nakita kung nakatayo sa pampang ng ilog. Walang pakundangan niya itong pinagsusuwag hanggang sa mabali ang dalawang sungay ng tupa. Hindi naman ito makalaban, ibinuwal ito ng kambing at niyurakan. Walang makakasaklolo sa tupa. So yung tupa na to, isinisimbolize po nila si King Darius the Mede and Cyrus the Persian. So sila po yung dalawang yan na namumuno during that time. So si Cyrus po, who became the king of the empire, nung naging sa Persia po yung imperyo. Kaya naman po si Cyrus, mas malakas siya kay Darius. Kung po yung makikita natin, mas nanunuwag po yung goat kesa sa sheep. And yung great horn na nasabi po sa pangitain is si Alexander the Great. So mas malakas si Alexander the Great
dito sa dalawang haring ito at malalaman po natin mamaya kung bakit. Kaya naman po nung sa verse 7, he was extremely angry against the ram. Bakit po sobrang galit nung goat doon sa ram? Because kung babalikan po natin yung history, yung Persia po, nung sinukob po nila yung Greece, sinunog nila yung city of Athens. Alam naman po natin na ang Athens ay nasa Greece at ito po dati ang central commercial area nila. Nandoon lahat and sinunog po yun. Kaya yung ginawang act na yon ng pag-burn down ng Persian king doon sa Athens ay dumaloy hanggang sa henerasyon. Kaya yun po yung nakitang pangitain ni Daniel at kaya siya magkukos ng so much conflict between the Empire of Persia and then ng um, Greece and maapektuhan yung mga taga-Jerusalem because during this time they are captives. Dahil naisaad po ito sa propesiya ni Jeremiah na ang Babylonia ay magiging captive ng mga imperyong ito sa loob ng 70 years. Kaya po, connected po ang ating pinag-aaralan. Kailangan lang po nating maintindihan, Lord, anong gusto mong makita? Puro naman to history. Ako rin po hindi ko tumaunawaan pero isa lang pinapakita ng Panginoon. Kung nakakakita kayo ng mas malakas na kapangyarihan, bukod sa iyo, mas malakas ako. Mas papakita ko na ako ang matibay mong sandigan, na ako ang magiging kasama mo sa lahat mong laban. Dahil kung ako lang po ito, di ko rin ito maiintindihan. Alam ko lang po the historical side, but the spiritual and the biblical meaning of these things, kung ako lang po, di ko rin siya maiintindihan. Kaya naman po, yung dalawang sungay na barakong tupa, sila po ang mga hari ng Media at ng Persia. So, sa verse 7, walang pakundangan niya itong pinagsusuwag hanggang sa mabali ang dalawang sungay. Because we know, if there are empires, kailangan nilang maglaban para makuha yung lupa because that's their influence during that time. Kapag mas marami ang nasasakop nila, mas malakas sila, mas mayaman sila. At kakatakutan sila ng ibang mga imperyo. Pero sa lahat ng imperyo ito, ang kingdom ng Panginoon ang pinakamalakas. Sa verse 8, kaya naging palalo ang barakong kambing. Ibig sabihin po ng palalo, naging mayabang. So, nung sa Alexander the Great po, napakabata pa lamang ni Alexander the Great. When he was 28 years old, marami na siyang na-conquer from Greece to Indian Ocean, na-conquer niya ito. Napakaraming mga lugar ang kanyang na-conquer. But, sa kanyang victory at the age of 32 or 33, namatay siya. He may be Alexander the Great in ancient history, but in the world kung saan ang Panginoon na naghahari, maaga siyang namatay. Para saan pa lahat ng iyon? Namatay siya at the age of 32 or 33 according to the historians. Bakit po? Because of his lifestyle. Because of his lifestyle. Alam naman po natin na kapag, syempre ang mga hari, lahat ng mga bisyo nasa kanila na babae, alcohol, lahat na. Mga pagkain, lahat. So namatay po sa Alexander the Great na lasing. Sa sobrang kalasingan. So ano papakita natin? Kahit gaano pa kalakas ang kaaway, mas malakas ang salita ng Panginoon, mas malakas ang Panginoon. Ano naman po yung sabi doon sa pangitain na may little horn na tumutubo? May tumutubo po kasi. Ang little horn na ito po ang pinakamalakas sa kanilang lahat ng mga emperyo na banggit ko. At later on, papangalanan natin siya na siya daw po ay si Antiochus Epiphanes the Fourth. Sabi ko, Lord, ngayon ko lang to na-encounter. Sino naman to? But God revealed to me, ito pala ang isa si pinakita ng Panginoon na Antichrist during that time. He's a type of Antichrist. At later on, malalaman po natin kung bakit. Sa verses 9 to 10, ang isa sa apat na sungay ay nagkaroon ng maliit na sanga. Ito ay lumaki ng lumaki hanggang umabot sa timog, sa silangan at sa lupang pangako. Umabot ang kapangyarihan nito hanggang sa kalangitan at ibinagsak sa lupang ilan sa mga bituin at tinapakan ng mga iyon. May narinig ako nag-usap, sabi niya, nung nakita niya yung pangitain na to, may nakita siya nag-usap ng dalawang anghel. So sabi ng isang anghel, hanggang kailan tatagal ang pagpipigil sa araw-araw na paghahandog? Because nakita po sa pangitain ni Daniel na yung pagbibigay ng sacrifice
ng mga Jews, ipapatigil yun. Yung pag-worship nila, ipapatigil yun. Yung templo na isang sagrado sa Panginoon, wawasakin yun. Yun yung nakitang pangitain. Ibig sabihin, mangyayari at mangyayari yun. Kaya yung anghel na nag-usap sabi, kailan ito ipapapigil? Ang paghahari ng kasamaan at ang pagyurak sa templo at sa hukbong kalangitan. Siguro iniisip ni Daniel, Lord, bakit ganito yung pinapakita mo sa aking mga pangitain? Bakit pagwasak ng Jerusalem, pagwasak ng Israel ang nakikita ko? And isipin po natin, during this time, matanda na si Daniel. Kasi nung nakaptive po siya sa Lion's Den, he's around 70 years old, if I'm not mistaken po. So, matanda na dito si Daniel. And kung tatanungin po natin, mangyayari po ba kaya iyon? Yun yung tanong nung isang anghel. And mangyayari iyon sa loob ng 2,300 na gabi at umaga. Pagkatapos muling itatalaga at gagamitin ng templo, sagot ng ikalawa. So makita po natin, nakikita ni Daniel mga anghel, mga heavenly beings, yung nakikita niya. Ako po, di pa ako nakita ng anghel. At di ko po alam kung gusto kong makakita. Kasi hindi po kasi yung mga anghel na nakikita natin na ng papana ng ng heart, mga Cupid, hindi po ganun kasi ang anghel ng mga Panginoon, ng anghel ng Panginoon. They are warrior angels. May mga iba't ibang klase po ng anghel. Kaya si Daniel, bumaba sa kanya si Angel Gabriel. Siya rin po yung same angel na pumunta doon kay Mary para sabihin, ikaw yung manganganak. Ipapanganak mo si Jesus Christ. Siya rin yun, yung same na anghel na yun. So sabi sa verse 15, habang ako si Daniel ay nakakita ng pangitangi ito, nagsisikap na maunawaan ang kahulugan nito. Tinatry ni Daniel. But hindi kaya ng kanyang kaisipan at kaya kailangan niya ng lingkod ng Panginoon na mas mataas sa kanya para ipaunawa ito. Gabriel, ipaliwanag mo sa taong ito ang pangitain. Nang lumapit siya sa akin, dumapa ako sa lupa dahil sa matinding takot. So sabi po dito, sa matinding takot, nakita niya yung anghel, dumapa siya. Si Daniel na po ito sanay sa presensya ng Panginoon, sanay sa salita ng Panginoon, sanay sa visions, pero nung nakita niya, anghel pa lang, sobra na yung takot na naramdaman niya. Sinabi niya sa akin, tao, unawain mo ito, ang pangitain ay tungkol sa katapusan ng Panginoon. So kung tayo po, yung nakareceive ng ganong prophecy, the end of the world, tribulation, kung saan walang kapayapaan, walang kasiyahan, lahat paghihirap, bighati, sakit at iyak. Tribulation po. Ano yung mararamdaman natin? At yun po, si Daniel ang nakasaksi nito. Akong si Daniel ay nanghina sa verse 27 at nagkasakit ng ilang araw. So yung prophecy, yung presence ng anghel, hindi kinaya ni Daniel. Nanghina siya at nagkasakit siya. Pero pagkatapos nagbalik ako sa gawain ko sa palasyo ng hari, nabagabag ako ng pangitang iyon sapagkat hindi ko maunawaan. Tayo po ba sa buhay natin, maraming pangyayari na hindi natin nauunawaan? May mga bagay na inaalam ang Panginoon na hindi natin nauunawaan. If we are suffering those confusions and doubts, why don't we have time to sit with God and ask? Kasi hindi naman yun ipaparanas sa atin ng Panginoon na hindi niya bibigyan ng kasagutan. Baka po kasi ang problema ay yung puso natin at yung oras natin sa Panginoon. Tandaan po natin sa anumang bagay tapat ang Panginoon. At hinihintay lamang niya po tayo. Kaya ang pangitaing nakita mo tungkol sa paghahandog sa verse 26, sa gabi at sa umaga ay totoo. Pero ang sabi sa kanya ng anghel, ilihim mo muna ito sapagkat matatagalan pa bago ito maganap. So ang gusto nung anghel, huwag mo nang ipagsabi ni Daniel yung propesiya about sa end of the world, sa paggunaw ng mundo dahil may tamang panahon para dito. So kahit si Daniel, hindi niya maintindihan. But it doesn't mean na ayaw ipaintindi ng Panginoon. There are specific times na bubuksan ng Panginoon yung isipan natin, yung pangunawa natin na at this very moment, kapag kinatagpo kita, hindi na doubt yung nasa puso mo, kung hindi yung katotohanan na marireceive mo sa akin. Dahil yung heart, yung puso mo, ay handa na natanggapin yung katotohanan.
There is always a perfect time with God when to know and understand the things of the world. Kaya kung hindi mo pa natin naiintindihan at tayo ay sobrang naguguluhan sa mga bagay-bagay, huwag nating ipilit. Hayaan natin na ang Panginoon ang kusang pumilos sa puso natin. Because the reason why no one understood it because the vision was sealed up. The vision, yung vision na nakita niya, nakaselyo pa iyon kasi bawal pa itong malaman ng iba. Kasi there is an ultimate fulfillment of time na kailangan itong maihayag sa lahat. And hindi lang naman reveal ng Panginoon yung tungkol doon sa Antichrist na mumumuno eh. Inireveal din ng Panginoon kay Daniel na sa lahat ng mga makakapangyarihang ito, ang kaharian ko ang mamamayagpag, ang kaharian ko ang magtatagumpay sa lahat. So, si Lord, hindi kanya bibigyan lang na matatakot ka lang, nakakabahan ka lang, na magkakadoubt ka lang. Bibigyan kanya lagi ng hope and ng truth where you can lean on your faith. Eh dahil ganoon ang Panginoon, hindi niya hahayaan na takot ang maghari sa puso natin. So, sa Daniel 9 po, ito naman po yung prayer ni Daniel at yung revelation sa kanya ng 70 weeks. Si Daniel po, alam naman po natin na he intercedes for the people of Israel para sa kanilang mga kasalanan. So, ang beauty po ng chapter na ito is marami po tayong matututunan sa kanyang pinanalangin sa Panginoon. So sabi po, diyan sa verse 4, O Panginoon, dakila at kamanghamanghang Diyos na laging tapat sa kasunduan at tunay niya nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. Yung prayer na po ito, to give a background, is lumapit si Daniel sa Panginoon para ihingi ng tawad yung mga kasalanan ng mga Israelita. Nakita po natin yung puso ni Daniel. He was not praying just for himself, just hindi lang para dun sa kanyang struggle sa mga visions and mga prophecies, but humingi siya ng panalangin o nananalangin sa Panginoon para sa kapakanan ng mga taga-Israel. Hindi niya kasalanan, yung kasalanan ng mga Israelita, but then lumuhod siya sa Panginoon para sa kasalanan ng iba. So I hope po na tayo rin po, no, tuwing lalapit sa Panginoon, hindi lamang po puro pansarili. Na when we ask God, isipin din po natin mga kapatiran natin na kailangan din ng panalangin. Isama natin sila sa panalangin. Most of the time po kasi, when we pray, we always pray just for ourselves, just for our family. Walang masama po doon. But we children of God, kailangan nating maintindihan na we have to have compassion for the people din kasi hindi naman lahat ay nagkakaroon ng relasyon na totoo na meron tayo. Kaya it's our privilege and it's also our responsibility na isama rin natin sila sa ating panalangin because yun ang tinuro ng Panginoon sa kanila, sa kanyang salita. So si Daniel po, nanalangin siya, he recognized yung goodness, yung greatness, yung faithfulness ng Panginoon. Hindi siya nag-umpisa na, Lord, bigyan mo kami ng ganito. Lord, sana gawin mo na to sa buhay namin. Hindi. When he prayed, the first thing that he did and he uttered is the greatness and the goodness of God. That's how we should pray. And next niya po na sabi sa kanyang panalangin is, he confessed the sin and iniquity ng kanyang sarili at ng mga taga-Israel. Sabi nga dyan sa verse 5, nagkasala po kami at nagpakasama. Yung word po is nagpakasama. Ibig sabihin, kung titingnan po natin, yung nagpakasama, they had the choice to do. Kasi nagpakasama eh. Tama naman po, di ba, yung Tagalog? Nagpakasama, ibig sabihin, ginawa mo yun, may choice ka, nag-decide ka na maging masama ka at makasalanan ka sa harap ng Panginoon. Yun yung nilapit na ni Daniel sa Panginoon. Sabi niya, hindi niya sinabi na, Lord, forgive them. They sinned against you. Hindi niya yun pinag-pray na gano'n. Ang sabi niya, we sinned before you. With all the iniquities, inako niya. That's how we pray. We should be humble before the Lord. Hindi yun nagpipray tayo na biniblame natin yung ibang tao. Siya po kasi Lord. Kaya naman po ako ganito yung naging response ko sa kanya kasi siya ganito ginawa niya. Hindi po ito yung sabi sa Biblia. Ang sabi doon, sinabi ni Daniel,
nagkasala po kami, naghimagsik po kami at sumuway sa inyong mga tuntunin at utos. Because we are one. We are one. We are children of God. We are family and we should be united. If someone did something wrong, do not point fingers to directly blame that person. Instead, pray, Lord, my brethren, we sinned against you. Marami po kasi nagiging excuse natin yung gina-justify natin yung mali ng ibang tao sa prayer natin. Kasi akala natin, when we present to God na, ito naman po kasi ginawa, akala ba natin hindi alam ng Panginoon kung ano yung ginawa ng tao ito sa buhay mo? Alam niya. And sometimes in our prayer, dinedefend palagi natin yung sarili natin. Na dapat yung ang laman ng prayer natin is about the goodness of God, the greatness of God, His faithfulness, His mercy, His loving kindness. May mga panahon na kailangan natin maging honest sa Panginoon. Ito yung naramdaman natin. But when we come to prayer and daladala natin yung ibang tao sa panalangin, i-separate natin yung personal na panalangin natin sa Panginoon and yung panalangin natin para sa ibang tao. Because God knows everything. He sees everything. At hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo kung bakit mo yun ginawa. And sa verse 6, hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta. Yung mga prophets noon, tayo po yung sinasabi ngayon. May mga nakatayo dito sa likod ng pulpito, meron kayong mga leaders, meron tayong mga preachers, meron tayong mga pastors, mga elders, mga nanay at tatay natin sa spiritu. Ang sabi dito, hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na binigyan ninyo ng kapangyarihang magpahayag sa aming mga hari, pinuno, magulang at sa buong bayan. So inaako niya lahat. Sana meron din po tayong ganong humility na akuin natin. Akuin natin yung pagkakamali natin. Akuin natin, especially if we are leaders. Kahit nakasalanan yan ng miyembro, akuin natin yung pagkakamali because we stand before God. And nire-represent natin yung buhay na meron tayo. And Daniel asked God to forgive and restore Jerusalem sa prayer niya. Sabi niya, O Diyos ko, pakinggan po ninyo kami, masdan ninyo ang masakit naming kalagayan at ang pagkawasak ng lungsod na nagtataglay ng inyong pangalan. Lumalapit po kami sa inyo, hindi dahil sa kami matuwid, kundi dahil sa kayo'y mahabagin. Alam niyo po, yung paglapit pa lang natin sa Panginoon na tayo ay nagkakaroon ng kalayaan na makita ang mukha ng Panginoon, na nandoon tayo sa presensya ng Panginoon. It's a privilege and it's honor, it's a blessing kasi hindi lahat ay nakakatagpo ang Panginoon. Kaya nga sabi dito, yung confidence ni Daniel, hindi dahil mabuti. Alam natin, Daniel was so righteous na walang makitang mali. Di ba nga po nung nasa chapters na na-discuss ni Pastor Julius is kahit pinapakain na sila ng karne, ang sabi niya hindi, gulay ang kakainin ko dahil yung karne na iyon ay inihandog sa mga Diyos-Diyosan at ayaw niyang madumihan ang kanyang mga kinakain dahil lingkod siya ng Panginoon. Ang sabi, mag-bow down kayo kapag tumunog na yung horn. Hindi niya ginawa yon. He had this conviction. He had this confidence. Hindi dahil magaling siya, hindi dahil matalino siya, hindi dahil lingkod siya ng Panginoon. Lumalapit siya sa Panginoon dahil alam niya na mabuti ang Panginoong nilalapitan niya. Na alam niya na kapag lumapit siya sa Panginoon, papakinggan siya. Dahil yung puso niya ay tapat, yung puso niya ay malinis at ang kanyang intensyon sa paglapit sa panalangin ay para sa ibang tao, hindi lamang sa kanyang sarili. So Daniel was not great because he prayed. He was great because his prayer was necessary expression of his trust and dependence sa Panginoon. Kaya nga, sabi sa verse 22, ipinahayag ni Gabriel, yung anghel, kay Daniel ang kanyang pangitain. Sabi niya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. So see, yung anghel ang bumababa para bigyan tayo ng karunungan at kaunawaan. So kung hindi man natin masense ang anghel na bumababa, God always uses people, circumstances, situations, kahit na nga commercial sa TV, kahit na kanta, kahit na
bata, ginagamit yan ng Panginoon if only we are so sensitive sa kaparaanan ng Panginoon. Lahat sa buhay natin, meron hawak ang Panginoon because He is our God, He is sovereign, and He is in control. That in everything, in struggles, in good times, in bad times, sa ating pagluha, sa ating pag-iyak, sa ating pagtawa, sa ating mahimbing na tulog, lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay niloloob ng Panginoon. Kaya we should understand the power of prayer. Because understanding came when we become prayerful. The more na mas lumalapit tayo, the more na mas ginugusto nating lumapit sa presensya ng Panginoon, the more na nagkakaroon tayo ng wisdom. Yung wisdom po, hindi natin yun nakukuha lang instantly. Ako po maraming pagkakataon sa buhay ko, na yung mga kasamahan ko, tinuturuan nila ako. Tinuturuan nila ako sa mga bagay na hindi ko nakikita, hindi ko minsan naintindihan na ganito pala dapat to i-deal. Ganito pala dapat mag-manage. Ganito pala dapat yung naging response ko. Kaya I'm so grateful for the lives of these people because I know na pinadala sila ng Panginoon sa buhay ko to help me to be molded a woman na kung ano yung gusto ng Panginoon. Kaya naman po, yung mga tao sa buhay natin, wag po natin silang itsapwera at wag po natin silang tinitake for granted because kung sino yung mga tao na nasa paligid natin, sila din yung mga tao na gagamitin ng Panginoon para ituwid tayo. So, kaya nga po, sa Daniel 10, ito naman po yung pag-fast ni Daniel dahil sabi niya, Lord, nahihirapan na akong intindihin, i-digest. Kahit po binigay na nung anghel, yung ibig sabihin ng kanyang mga pangitain, ordinaryong tao pa rin po si Daniel. And kung tayo, nahihirapan siyang i-digest. Nahihirapan niyang siguro hanggang dito pa lang siya, hindi pa bumababa sa buong pagkatao ni Daniel yung mga natatanggap niya sa Panginoon. Kaya nag-ayuno siya, nag-fast siya. Sabi dito, nag-fast siya ng 3 weeks. Ng 3 weeks. Sabi niya nga, 3 linggo na rin akong hindi kumain ng anumang masarap na pagkain, ni tumikim man lamang ng karne o alak. Grabe no, 3 weeks. Wala siyang kinain, pati pag-inom ng alak. Wala naman po nasabi na di siya uminom ng tubig. Pero sa ganyang edad niya, matanda na siya, yung immune system niya, yung pangangatawan niya. But we know that His strength is in God. Kaya nakayanan niya ito. Hindi ako naglagay ng langis sa aking ulo. So, sinabi niya, O Daniel, lubos kitang minamahal. Tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo. Nanginginig na naman akong tumayo. So every time na merong presence ng angel, nanginginig si Daniel because alam niya na makapangyarihan ito at sinugo ito ng Panginoon. So sa kanyang takot, lagi nabibigyan ang Panginoon ng kasagutan. So sabi sa kanya ng anghel, to make the cut story short, kasi nagkaroon po ng conversation, sabi niya, the moment you prayed, alam mo ba, Daniel, na pinadala na agad ako ng Panginoon? Bakit ako natagalan? Kasi sabi po sa Bible, 21 days na hindi naka-receive si Daniel nung kasagutan. Alam niyo po kung bakit? Because there was a battle na nangyayari sa spiritual realm bago pa yung anghel Gabriel ay makarating kay Daniel. So sabi ko, ito pala yun, Lord, yung sinasabi ni Ma'am Grace na when we pray, it is not just the physical world. There is going on in the spiritual realm na nakikipaglaban ang mga anghel ng Panginoon para maibigay sa atin yung kasagutan. Kasi ang sabi po dito, ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng 21 araw hanggang sa dumating si Miguel. Si Miguel po is mas mataas na anghel kay Gabriel. Kaya para po makababa si Gabriel sa doon Daniel, tinulungan na siya ni Angel Michael dahil siya po ay mas malakas. Sabi po ni Ma'am Grace, may mga rango yung mga anghel. Kaya naman po, nakababa si Angel Gabriel at naibigay yung mensahe kay Daniel. So sometimes po tayo, no, when our prayers are taking too long to be answered, nag-give up na tayo.
Isipin po natin dito, sabi, paano pala kung nag-give up na si Daniel na manalangin on the 20th? Doon sa ikalawampung araw, kung nag-give up na siya, kung hindi na siya nakipaglaban para manalangin, edi sana on the 21st day, hindi niya na nakuha yung sagot sa kanyang panalangin. Nagigets niyo po ba ako? I hope po na mangusap ang Panginoon sa inyo na if you are praying for a long time, pero dapat po yung puso natin ay tama sa Panginoon and dapat po yung hinihingi natin ay kalooban niya. Baka naman po kasi hindi, so hindi po talaga mangyayari yun. So if our prayer is in the will of God and for His people, kalooban niya, kahit matagal itong mangyayari ito if you persevere, if you are persistent in prayer. Kailangan po nating maintindihan dahil yung anghel ay nakipaglaban para lang mabigyan tayo ng kasagutan. So sa Daniel 11 po, ito naman po is sa history of Israel and it's a glimpse of Antichrist. Yung sinabi ko po sa inyo kanina na yung maliit na tumubo na mas malakas doon sa dalawang imperyo, siya po ang tinutukoy na glimpse of Antichrist. Ang pangalan niya ay si Antiochus. Ang hirap po ng Greek name. Pero yun po ang pinangalan sa kanya sa history. So sabi po dito ng mga scholars, yung nangyari sa chapter 11, ito daw po yung pinaka-detailed na pangyayari sa history and accurate. Kaya sabi ko, Lord, grabe, grabe ka. I mean, yung mundo natin nagbabago. As we grow old, yung mga nakasanayan natin nababago. Pero yung salita ng Panginoon, yun at yun pa rin. Pero, every time we seek God, yung revelation niya sa atin, lalong yumayabong, lalong lumalakas, at lalong nagiging totoo. So ang sabi nga po dito is, ngayon sasabihin ko sa iyo ang katotohanan, magkakaroon pa ng hari ang Persia. Pagkatapos nilitaw naman ay kaapat na hari na magiging mas mayaman kaysa sa kanilang lahat dahil sa kanyang kayamanan siya ay magiging makapangyarihan. So si Haring Xerxes po, yung sinabi nila dito, but there is a mighty king, which is yung sinabi ko po kanina si Alexander the Great. Yung nabanggit po natin sa mga nakaraang chapters. And si Alexander the Great, nung namuno po siya, nung namatay siya, dahil nga bata po siyang namatay, meron siyang apat na pinakatiwalaan na generals. Yung apat na generals na iyon, naghati-hati yung kanyang imperyo. But those were weak kingdoms na. And merong dalawang tinutukan po ang Biblia, yung mga historians, na talagang nagkaroon ng kapangyarihan. Yun po yung General Ptolemy, siya po yung naging general or naging king sa Egypt, the king of the south. And si General Seleucus, siya naman po yung king of the north. So nahati po. Nahati-hati po yung imperyo, but the king of the south and the north, sila po yung nagbanggaan. Naging allied po sila for a while, but nag-clash din po sila because of power and authority. And ang sinasabi nga po doon na little horn, siya nga po si Antiochus Epiphanes. Alam niyo po, di ko to alam i-pronounce, kaya ginugol ko. Pasabi ko, paano ba to i-pronounce? Ang hirap naman. So sabi nga po siya daw, Antiochus Epiphanes, siya po yung type of Antichrist na pinakita kay Daniel doon sa kanyang pangitain. Bakit po? Di ba sabi ang Antichrist, ano ba yung makatangian ng Antichrist? Sabi, it is a person na kukunin yung kingdom doon sa rightful owner. Yung Antichrist, yung kingdom ni Jesus Christ, kukunin niya yon. Kukunin niya. At ang sabi po doon sa verse 25 to 29, nung yung Antichrist na to or si Antiochus po na ito kinonquer yung south, yung battle na po iyon, hindi siya nanalo. Nung unang try niya, nanalo siya. But nung pangalawa, tinulungan na ng Roman Empire yung kalaban at natalo siya. So nagalit po siya. Kaya ang ginawa niya, pinag-initan niya yung mga taga-Israel, yung mga Hudyo. Naalala niyo po si Adolf Hitler? Ganun po ang ginawa niya. Lahat ng nananampalataya sa Panginoon, winipe out na yun, pinapatay niya. Pinatigil niya lahat ng mga pag-offering ng mga Israelita during that time. Kaya meron po tayong ma-encounter sa
sa pag-aaral natin is yung sinasabi na abomination of desolation. Sabi ko, Lord, ano to? Hindi ko po talaga alam yung abomination of desolation, but meron tong cross-reference din po sa Matthew. And nung tiningnan ko po siya, ang sabi, ang abomination of desolation daw po is sa verse 31 and 32. Magpapadala siya ng mga hukbong sandatahan upang lapastangarin ang templo. Ipapatigil niya ang araw-araw na paghahandog at ipapalapit ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Aakitin niya sa pamamagitan ng panininlang ang mga Hudyong tumalikod sa kasunduan, ngunit maninindigan ang mga mananatiling tapat sa kanilang Diyos. Ano daw po yung abomination of desolation is that pinatigil na yung pagsasacrifice, pinasunog niya lahat ng mga scriptures, and he ordered an altar dedicated to Zeus. Alam naman po natin si Zeus, siya ay Diyos-Diyosan lamang. And pinatayo niya po ito, and alam po natin, di ba, di tinatanggap ng Panginoon ng mga pigs. Ang pinasacrifice niya ay pigs and sacrifice to the Greek gods in the Jewish temple. So, grabe po yung abomination na ginawa niya. Grabe yung kalapastanganan na ginawa niya. So, kailangan po nating mag-ingat sa mga tao na may words of flattery. Alam niyo po yun, yung flattery na lahat ng magagandang salita ibibigay sa iyo para mag-get yung trust mo, mag-get yung confidence mo. Mag-ingat po tayo sa ganong mga tao. Kaya we are so blessed that we have leaders na naninindigan sa katotohanan na kahit siya ay nilalabanan, mas pinapanalo niya ang katotohanan sa Panginoon. So ganun po ang ginawa ni Antiochus Epiphanes. Kaya siya is a type of Antichrist during that time. So, sa Psalms 139, 23 to 24, kaya naman po, kailangan natin maging gwardyado yung puto't espiritu natin. So sabi diyan, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukan mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Siguro mas familiar po tayo sa English version. Ang sabi po doon, Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. So ganun po tayo every time na may mga tao na lumalapit sa atin just to get our attention, our trust, and nakakarinig tayo ng lahat na lang kapapurihan, mabubulaklak na salita, na kahit mali na ginagawa mo, pinipraise ka pa. Beware of those person, of those people. Beware of their flattering words. Dahil ganoon po kumilos si Satanas, ang kaaway. Lahat ng magandang bagay papakita yan ng kaaway. Kasi kung ang papakita ng kaaway is hindi maganda, nakakatakot, tatakbo tayo. But Satan is a very tricky one. So lahat ng maganda, kaaya-aya, pleasing, sa paningin natin, okay, yun ang ibibigay niya. Kaya let's beware po. So, inintroduce na dito yung Antichrist sa verses 36 to 37. Gagawin ng hari ang kanyang magustuhan. Kaya naman po, di ba sinabi ko sa kanina, lahat ng patungkol sa ginagawa ng mga Jews para lang magsilbi sa Panginoon, para ipakita ang kanilang devotion sa Panginoon, ipinatigil niya ito. But, ang sabi ng Panginoon, He will come to an end. Sabi sa verse 40, darating ang araw na ang hari ng Syria ay sasalakayin ng hari ng Ehipto, ngunit harapin niya ito sa pamamagitan ng maraming karawahing pandigma, kabayuhan at sa mga sasakyang pandagat. Sasakupin niya ang mga bansa na parang dinaanan ng isang malaking baha. So kahit po nangyari iyon or mangyari man sa atin na dumating na, we know na the Antichrist will come, will surely come. Ang kailangan nating panghawakan is ang pangako ng Panginoon na Jesus Christ reigns forever and ever. Mararanasan natin lahat ng hirap, but always Jesus Christ will win. Jesus Christ wins every time. And He is our victor. Kaya in the end, there is no hope for the Antichrist or for any of his followers. Lahat naman po kasi sa buhay natin, may season lang naman. May mahaba, may maiksi.
Sometimes sila nagtatakda, sometimes tayo rin kasi matigas ang puso natin, kaya lalong napapahaba. And sometimes, kahit gusto na natin na makalabas dun sa season na yun, eh hindi pa tapos yung proseso ng Panginoon, we have to submit. We have to obey God. So, we know that the Antichrist will appear to be like Christ. Tandaan po natin. So, how are we going to distinguish between the two? Siyempre po, kailangan maging rooted po tayo sa salita ng Panginoon, maging sanay tayo sa kanyang kaparaanan, sa kanyang karunungan, His will, His way, and His purpose sa buhay natin. So, meron pa akong nakita na illustration kung paano daw po makita yung peke at ang totoo. Yung mga bank, di ko po alam kung until now yung mga bank tellers, ganun pa yung ginagawa. Yung mga bank teller daw po, kapag para nila malaman kung totoo yung coin na meron sila is sinasanay nila yung tenga nila doon sa totoong tunog ng coin, hindi doon sa peke. Mas sinasanay nila yung sarili nila, tinitrain nila na yung tunog nung totoo, nung katotohanan, ang kanilang naririnig kesa yung peke. Because some other people po kasi, when they don't believe Jesus Christ, mas inaaral nila yung mga libro na hindi patungkol sa Panginoon, kaya lalo silang nadidire, lalo silang napapahamak. So sabi dito, para malaman daw yung coin kung peke o totoo, aralin mo yung tunog nung totoong coin. Nang sa ganon, alam mo, pag tumunog yan, ay peke yan, hindi yan yung narinig ko. The same way with us din po. When we get familiar to the voice of God, remember, He is our shepherd and we are His sheep. Ang mga tupa niya naririnig ang boses ng kanyang pastol. So dapat po tayo ay sanay na marinig ang salita ng Panginoon, ang boses ng Panginoon, hindi yung boses ng kaaway. Sometimes the voice of the enemy very pleasing sa tenga natin at sa mata natin. But we really have to distinguish between the voice of God and the voice of the world. And minsan yung voice na meron tayo. Kaya sabi dito, major on the true and you will not be deceived by the false. Ito po yung nabasa ko. Major on the true and you will not be deceived by the false. Doon po tayo lagi sa tama mag-master, mag-training, hindi doon sa may mali. So chapter 12 po, ito na po yung tungkol sa Great Tribulation. Ito na po yung pangitain niya na mangyayari po talaga yung Great Tribulation na ito. And si Archangel Michael will stand up and the Great Tribulation will begin. So, si Archangel Michael, he is a warrior angel. He's a warrior angel po. Kaya nga po diba kanina, siya yung nakipaglaban para si Angel Gabriel ay makababa. Dahil mas malakas siya kay Angel Gabriel. So ito po yung pahayag tungkol sa huling panahon. Sa verse 1, sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel. So dun po sa verse na binanggit natin kanina, may Prince of Persia. Yun po yung power na nagho-hold doon sa kaaway ng Israel. And meron din po tayo na tagapagtanggol at nakapangyarihan din. And siya po ay si Anghel Miguel or Archangel Michael. So, kung ang kalaban ay may pantapat sa atin, mas merong itinapat ang Panginoon na mas malakas para tayo ay laging mananalo. We just have to choose yung laban na pilit nating pinapanalo. So, kahirapang hindi pa nangyayari kailanman, ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. So, ito po yung kagandahan kapag pinag-aaralan po natin yung salita ng Panginoon. Because sometimes po, when we read the Word of God, lagi niyo po ito naririnig na kumukuha lang tayo ng text. Sometimes po, kapag nag-skim lang tayo ng passage sa Bible, minsan nakikita lang natin is puro negative about sa prophecy ng tribulation, about sa mangyayari sa Israel na judgment. But sa mga succeeding, laging merong but ang Panginoon. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Kaya napakahalaga po na basahin natin ng buo yung passage, yung chapter. Kahit isang chapter po, at least po yung context and yung idea, yung message ng Panginoon, makukuha natin ng buo. What if ang nabasa lang po natin is yung verse 1? And yung verse 2 hindi na natin nabasa. Hindi natin alam
na kahit ibinigay ng Panginoon yung propesya na magkakaroon ng great tribulation, meron siyang pangako sa kanyang mga anak na maliligtas kayo as long as nakasulat kayo sa aklat ng Diyos. If our names are written sa book ng Panginoon, sa book of life, kahit makasama pa tayo sa tribulation, alam natin na maliligtas tayo dahil nakasulat ang pangalan natin. Nakasulat. So, nung nakita yun ni Daniel, sabi niya, Lord, meron pa ba na masihigit sa nangyayari sa amin ngayon? Kasi kung titingnan po natin, sabi sa history, the horrors at the fall of Samaria, alam po natin yan, sa Jerusalem, the terrors brought by Antiochus Epiphanes, the destruction of Jerusalem by the Romans, to the persecution from the church during the Dark Ages, and to the pogroms of Europe in the 20th century. Alam po natin yung ginawa ni Hitler. Alam po natin yung Holocaust na ginawa niya, na yung galit niya ibinuhos niya sa mga Jews. Kaya lahat ng mga Jews na nandoon sa pinapamunuan niya ay pinapapatay niya. Dahil ganoon siya. Ang sabi ng mga historians, ginawa niyang scapegoat ang mga Jews dahil doon sa pride niya. Dahil nakita niya na weak ang mga Jews, dito ko lahat ibubuhos ang aking galit. Kaya nagkaroon ng Great Holocaust po. Sabi, meron pa ba mangyayari sa mga taga-Israel bukod doon sa mga naranasan na nila? And meron po yun. Yun po ay nasulat na. Sabi dyan sa Matthew, there will be a great tribulation such as has not been seen the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. So, mangyayari po talaga. But there is an assurance from God na there is a deliverance. Na kahit yung terror yun mangyari sa atin, there is a deliverance. Kasi meron siyang pangako. Sa Genesis 17:7 kay Abraham, ang sabi niya, I will establish my covenant between me and you and your descendants after you and their generations for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. So lagi po nating isipin, ang Panginoon pag nagbigay sa atin, lagi yang merong kaakibat na grasya, biyaya, kapayapaan at pag-asa. Hindi laging natapos ang Panginoon na puro lang problema. Hindi po ganun ang Panginoon. At sana po maintindihan natin yon. So sabi po sa verse 4, may instruction kay Daniel na i-seal daw po yung book. Kagaya nung una niya rin na nakuha, i-seal daw po. Bakit? Ang sabi dito sa verse 4, Daniel, ingatan mo muna ang mapahayag na ito at isara ang aklat upang hindi mabuksan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Marami ang magsasaliksik at magsisikap na maunawaan ang maraming bagay. So, kailangan po, kung may mga bagay po tayong hindi naintindihan, let's be content kung ano lang po yung sinusupply ng Panginoon. Huwag po tayong magmarunong sa mga bagay na hindi pa naman ibinibigay ng Panginoon sa nakatakdang panahon. So, kaya nga po sabi sa verse 11, ang sabi niya kay Daniel, sabi ng anghel sa kanya, Daniel, maging tapat ka nawa hanggang sa wakas. Mamamatay ka, ngunit muling bubuhayin sa huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. So sa lahat ng na-receive ni Daniel na prophecy and dreams, nagkaroon siya ng takot, nagkaroon siya ng pangamba. Ang sabi ng anghel sa kanya, as for you, go your way till the end. You will rest, and then the end of the days, you will rise to receive your allotted inheritance. If we keep faithful sa Panginoon, kahit tayo, wala nang katapusan yung pakikipag-battle natin sa buhay natin, wala nang katapusan yung problema natin, ang sabi, maging tapat ka nawa hanggang wakas. Mamatay ka, ngunit bubuhayin sa huling araw upang tanggapin ang gantimpala. Our sufferings here, remember po, last Sunday, Pastor Grace preached about how to endure till the end. Because when we endure till the end, we know that the great reward, the great prize, Jesus Christ Himself is waiting sa atin. Yun po yung nabasa ko doon sa New Testament na hihintayin ako ni Jesus Christ hanggang sa pagbalik niya. And yun po yung great reward para sa akin is makita ko si Jesus Christ, kung sino talaga siya. Ano talaga itsura niya? Pogi ba siya, may balbas ba siya or something? Yun po yung ina-anticipate ko na kahit sobrang hirap na nararanasan natin,
let's have faith that we will see Jesus Christ face to face. And we will inherit yung kingdoms na pinangako niya sa atin. Kaya naman, as a conclusion po, sana we have this kind of faith in God na in every struggle, we still have rest. What is that rest? Is in His presence, there is peace. If we have peace, if we have Jesus Christ in our heart, we have rest. I am not just pertaining to our physical rest, but the most important things for us Christians is the spiritual rest. You may be resting physically, tulog lang tayo ng tulog. Binge watch lang tayo ng binge watch. But if our spirit is weak, exhausted, hindi nakakain ng salita ng Panginoon, doon po natin mararanasan na bakit ganito ang buhay ko. I am living in cycles. Kaya alalahanin po natin na this work we have here on earth is our preparation to see God face to face. To see kung gaano kaganda yung inihintay niya sa atin. Huwag po tayong panghinaan ng loob na ang hirap maglingkod sa Panginoon. Ang hirap magtrabaho, ang hirap maging breadwinner, ang hirap maging ate, ang hirap maging nanay, ang hirap maging kuya, ang hirap maging tito, maging tita, ang hirap maging lolo, maging lola, ang hirap maging estudyante, ang hirap maging isang lingkod ng Panginoon, ang hirap maging isang pastor, ang hirap maging businessman, businesswoman. Dito po sa mundo, lahat ng hirap ay kailangan nating harapin because this is our preparation pagdating ng great tribulation. And kailangan nating maunawaan na sa lahat ng hirap, si Jesus Christ lang ay sapat na sa buhay natin. Kaya nga po, sabi doon sa nabasa ko sa may New Testament, about to kay Peter, sabi ni Peter, sabi niya, kay Jesus Christ noon, Lord, si John po ba? Paano siya mamamatay? Di mo may ganong ano si Peter. So, ang sabi dito ni Jesus Christ, it's none of your business. You follow me. Kasi, di ba po, alam naman natin yung mga disciples si Jesus Christ, pera lang kay John, namatay sila ng martyr. Ibig sabihin, namatay sila na pinahawakan nila yung faith nila and namatay sila na grabe yung way ng pagkamatay nila. Meron binaliktad sa cross, meron hinatak, yung ulo, may napugutan. But John, tinanong ni Peter, what about John, Lord? Mamamatay rin po ba siyang martyr? Ang sabi sa kanya, it's none of your business. So sometimes po, tayo mga Kristiyano, kapag hindi na natin problema sa ibang tao or may mga bagay na nag-uusisa pa tayo, ang sagot ng Panginoon, Ana, it's none of your business na. Just focus on me, focus on the work that I have given you, focus sa family mo, focus sa akin, focus sa mga tao pinagkatiwala ko sa iyo. And then the rest, wag mo na silang pakialaman. Dahil may mga bagay na hindi na dapat natin pinapakialaman pa because it's beyond our understanding na. Kaya iwan ko po kayo sa verse na ito sa 1 Corinthians 15:58. Basahin ko sa Tagalog. Ang sabi niya, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ito po ang sinabi ng Panginoon, lahat ng hirap, lahat ng pagod, if we are doing these things for His glory, for His kingdom, ayon sa kanyang kaparaanan, karunungan, lahat yon may reward sa Panginoon. Meron tayong reward sa Panginoon. Kaya, kung magpapakapagal man lang din po tayo sa buhay natin, hayaan na natin tayo magpagal na ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Wag na nating gawin yung mga bagay na nagpapahirap pa sa atin dahil alam naman natin na hindi yun kalooban ng Panginoon. So sabi po sa English, ito po, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. So isipin po natin, lahat ng ginagawa natin, kung para ito sa Panginoon, kung ito ay kalooban niya, everything is not in vain. So let's be like Daniel po, no? Let's be like Daniel. He is faithful. He has this unwavering faith. He has this remarkable wisdom, his courage, his dependency on God, and he remained an obedient man of God. So, hayaan po natin na
kung ano po yung binabasa natin sa Biblia, sa salita ng Panginoon, ang makita po natin ay ang kagandahan ng Panginoon at yung mga mensahe na gusto niyang iparating at may apply sa buhay natin. Kaya naman po hayaan natin na ating idulog ang ating buhay sa Panginoon. Hayaan natin na selyuhan natin ang mensaheng ibinigay ng Panginoon nang sa ganoon ito ay tutubo, yayabong, magkakaroon ng bunga at tayo ay magiging isang Kristiyano na merong impact sa mundo. Hayaan natin na ang Panginoon ang laging maitaas sa buhay natin. Panginoon, maraming salamat po sa katotohanan na ibinigay mo. Maraming salamat sa katotohanan na patuloy mong idinidilig sa puso namin. Lord, yung mga bagay na hindi namin alam, we are trusting you that in your time, you will reveal to us the right understanding that we need para sa mga bagay na iyon. But this time, help us to be content na kung ano pa lamang ang binibigay mo, yun ang aming dadalhin, O God. Lord, naniniwala po kami na sa lahat ng bagay na nangyayari sa amin, ito ay para sa aming kabutihan, O God. It is for our own good because we know that what we are doing is according to your will, to your way, and to your purpose, O God. Maraming salamat dahil patuloy mong ipinapakilala sa amin kung sino ka sa buhay namin. Patuloy mong itinataas ang aming pangunawa kung sino ka, O God, at kung gaano ka kamakapangyarihan sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami binibitawan, O God. Lord, when things are getting harder, Panginoon, sa buhay namin, Lord, we thank you for your faithfulness, O God. We thank you for your goodness. We thank you that you are our good Father, Panginoon. That whenever we sin and we repent, O God, you are waiting for us with wide open arms, Panginoon. Maraming salamat, O God, dahil binigyan mo kami ng sapat na grasya at biyaya para sa araw-araw na kakaharapin namin, O God. Lord, ikaw ang maitaas sa kaitaas-taasan. Ikaw ang makita ng mga tao sa buhay namin. At higit sa lahat, maghari ka sa buhay namin ngayon at magpakailanman. Lord, itinataas namin lahat ng ito at papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa bawat isa, sa lahat na join sa Zoom and sa Facebook and sa mga kasamahan ko po dito sa aming online room. Maraming salamat po and see you again next week. So I will be preaching po again about sa culmination po ng mga lesson na natutunan natin sa buong June. So hayaan po natin na we let the Word of God na maging reminder sa atin lagi. There is no greater amount of joy na nakukuha natin kapag tayo ay nare-remind ng kabutihan ng Panginoon, ng mga promises niya, ng pagtutuwid niya. Kaya naman po, maraming salamat. And on July 7 po, Pastora Grace will be preaching and she will be starting the Book of Revelation. Magbasa na po tayo ng Book of Revelation dahil ako man po is hindi ko po kaya siyang harapin. Pero by the grace of God, hayaan po natin na ang Panginoon ang mangusap sa atin. So thank you very much po. Have a very good lunch sa bahay po ng bawat isa. And thank you sa fellowship po. Maraming salamat. See you again on Wednesday. And we have a very good Father sa buhay natin. Katandaan natin na si Jesus lang ay sapat na sa buhay natin. So thank